Alam mo ba na kahit kulang ang hulog mo sa SSS, may makukuha ka pa ring benefits? At alamin natin kung paano at ano ang proseso at ano-ano nga ba ang mga benefits na ito. Tara, pag-usapan natin. Hindi lahat ng benepisyo sa Social Security System ay nakakailangan ng pare-parehong dami ng hulog o kontribusyon. May ilang benefits na pwedeng makuha kahit hindi kumpleto o hindi tuloy-tuloy ang hulog mo. Basta pasok ka sa minimum requirements para sa specific benefits. So ano-ano mga benefits na pwede mong makuha kahit hindi tuloy-tuloy ang hulog mo ha? Unang-una ang sickness benefits. Kailangan may sapat na kontribusyon sa loob ng recent period bago magkasakit. So ano ang ibig sabihin ng sapat na kontribusyon? Kailangan nakapagbayad ka ng hindi bababa sa 3 monthly contributions sa loob ng 12 months period bago magkasakit. Number 2, ang disability benefits. Pwede kung may minimum number of contributions bago ma-disable. So ano ang minimum number of contributions? Ito ay may at least na 36 monthly contributions or kung kulang naman sa 36 contributions, pwede pa rin makakuha ng lump sum. Ang death benefits naman, kapag namatay ang member, maaring may makuha ang beneficiaries kahit kulang sa full retirement requirements. Ibig sabihin, hindi kailangang umabot muna sa retirement age o kumpleto ang hulog para magkaroon ng benepisyo ang pamilya kapag namatay ang miyembro. So kahit hindi pa retired ang member, pwedeng may makuhang tulong pinansyal ang mga beneficiaries basta may valid SSS contributions. Pwede ring monthly kung umabot ng 36 monthly contribution or lump sum naman kapag kulang ang 36 monthly contributions. Number 4, funeral benefits. May maaring makuha ang pamilya o nagbayad ng libing basta qualified ang member. So ang ibig sabihin nito, hindi lang immediate family ang pwede mag-claim. Take note ha, kahit sino na tunay na gumasto sa burol o libing ay maaaring makatanggap ng funeral benefits basta pasado ang deceased member sa SSS requirements. Number 5, retirement pension naman kung sakaling tumigil ka sa paghuhulog. So hindi mawawala ang contribution mo. Nakarecord po yan sa SSS account mo at maaari mo pa rin mabilang sa future benefits. Kailangan lang meron kang 120 monthly contributions o equivalent na 10 years. Kung kulang naman sa 120, hindi ka man makakakuha ng monthly pension pero pwede ka pa rin makatanggap ng lump sum na katumbas ng total contributions at earnings. So ano maganda natin gawin? Unang-una, i-check ang contribution record mo sa official SSS portal. Makikita nyo po yan doon kung ilang hulog na meron kayo. Kung self-employed naman o voluntary member ka, pwede ka pa rin magpatuloy ng hulog anytime para madagdagan ang eligibility mo. Hindi na kailangan active ang contributor habang buhay. So marami ang nag-aakala, na kailangan tuloy-tuloy ang hulog hanggang retirement age. Pero sa SSS, pwedeng huminto o tumigil muna. So mawalan ng trabaho, halimbawa, mag-stop bilang voluntary member at maaari ka pa rin maka-retirement pension later basta pasado ka sa requirements. So, ang main requirements lang para sa retirement pension, at least meron ka dapat 120 monthly contributions bago mag-retire. Ito ay katumbas ng 10 years total contributions at hindi kailangan sunod-sunod. Number 6, ang maternity benefits. Ito mga misis, take note may minimum required contributions bago ang semester ng panganganak. Ayon sa patakaran ng SSS para sa maternity benefit, kailangan may hindi bababa sa 3 buwan, take note hulog sa loob ng 1 taon panahon bago ang semester ng panganganak, miscarriage o emergency termination of pregnancy. Ang mga hulog na ito ay dapat nasa tamang panahon bago ang pagbubuntis at hindi basta kahit kailan lang maghuhulog. So hindi pwedeng maghulog lang pagkatapos manganak para maging qualified. So disclaimer lang po, ang impormasyon nito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa eksaktong computation at qualification, makipag-ugnayan lang po tayo sa SSS official website at nandyan po ang kanilang website link.